God faithful. So, kamusta po ang buhay ng bawat isa? God is good? Okay, God is good? All the time! And all the time? God is good! Okay, so bago po tayong magsimula, mag-prayer po muna tayo po. Dakila namin Diyos, pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. We acknowledge the fact that apart from you, we can do nothing. I can do nothing, Lord. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami. Samahan niyo rin po ang inyong lingkod. Basahin niyo po ang inyong pong mga salita, Panginoon. At naway ito po magrima sa amin po. Sa aming pong mga puso, Panginoon. And Holy Spirit, buksan mo po ang aming mga spiritual senses. Ikaw na po ang naway kayo po ang aming maitanghal at maitaas ang umagang ito. In the name of Jesus. Amen. So, di ko na po patatanggalin po. Saan po muna natin ang text verse po natin sa James chapter 1 verse 25 po. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. So, pagpalain nawa po ng Panginoon ang kanyang salita po. Ang title po natin ng title po ng ating sermon po ngayon is Keep Attached to the Stream po. So, may tanong lang po ako sa inyo po. Sino na po yung nakatry po magpalipad ng saranggola sa inyo? Okay, so, para po makapagpalipad po ng saranggola po, kailangan po natin ng 3 things po. Number 1 is, syempre, saranggola po. And number 2 po is yung string na siya naman pong magsisilbi pong guide ng saranggola po natin. And number 3 po, lastly, is yung, syempre, kailangan po natin yung hangin po para manatiling lumilipad po ang ating saranggola po. So, bakit po naitanong po ito, no? Para po sa akin kasi i-compare po natin ang buhay po ng pagiging believers in Christ po sa pagpapalipad po ng saranggola. In the sense po na ang Christians po, may i-compare po natin sa pagiging saranggola po. No? And yung string po, na siya naman pong nagsisilbi pong guide nga sa kanya. Nai-compare po natin siya as God's will po or commandments po sa ating buhay. And yung wind naman po, ito po yung para pong representation na rin po ng free will po natin or human desires po natin. Kung i-imagine po natin na may sarili pong buhay ang mga saranggola po, ano po kaya yung sa tingin natin magiging, ano po kaya sa tingin natin yung sasabihin niya about sa string po na nakatali po sa kanya? Magiging, kakwestiyonin po ba kaya niya na bakit kaya siya nakatali? Or pwede rin kaya maging grateful po siya sa tali na yun dahil sa tali na yun nakakalipad po siya na po. Siguro bilang bago lang rin po nagsisimula sa Christian faith. Noon po, may compare ko po nun yung tali na ito or naisip ko na parang ang tali na to minsan noon is parang nakaka-restrict po siya para sa akin po. Aminin ko man po. Hindi po talaga kasi talaga madali ang maging buhay Kristiyano po. As I believe, lahat po tayo alam natin kung ano yung feeling na minsan sana nagagawa natin yung mga dati pang mga mundo natin bagay na nagagawa natin nakapagpapasya sa atin. Pero at the same time, sa pagtahak po natin sa pagpili ng path na ito, way of living po natin, marami po tayong mga sinasakripisyo pong mga bagay po. Diyan po yung gusto mo sana makipagkaibigan din po sa iba or mag-serve as bonding po sa ibang mga tao, pero yung po way ng gusto nilang makikisama po is parang nalalayo po tayo sa will po ni Lord, nalalayo po tayo kay Lord po mismo. So kailangan po, minsan napapasabi na lang tayo bilang kahit po. Kung hindi lang dahil sa stream or PC na ito, magagawa ko sana makapunta kahit saan ko gusto. Or if magsasalita po tayo bilang Christians,
kundi lang dahil sa kautusan ni Lord, magagawa ko rin sana ang mga bagay na gusto ko. Diba? Pero, kagaya po ng alam nating lahat, ang saranggola po or yung kite po, hindi po siya lilipad kung wala po siya string. Amen po. So ano po ba yung message po natin dito sa story na to? May compare po natin ang desire po to disconnect sa tali na ito as rebellion din po. It may feel like freedom po, pero sa totoo lang is sa katagalan ililigaw ka po nito. It may also cause lack of self-control na. Since kagaya po sa saranggola na walang tali, hindi ka na po makakapanlaban sa hangin po. Hindi ka na po makakapanlaban sa free will mo. So, ito yung narinig kong term na nagpapatianod sa mundo, I believe po. Isa pa po sa pwede pong mag-cause nito is confusion po in decision making. Not sure what is wrong or what is right po. Personally, ito medyo tumama rin po sa akin ito kasi ayun nga po, minsan gusto mong paboran yung mga kasama po nakakahalulilo po natin sa outside world po, outside the church po. Pero ayun nga po, minsan nalilito ka kung okay lang bang paboran sila. Minsan gusto mong i-compromise po yung will ni Lord. Pero alam mo po na hindi po yun yung kagustuhan ng Lord. So, nahihirapan po ang kalooban natin na po. Ngayon, isa po sa pwede nating maranasan kung itatry po natin mag-desire to disconnect nga po kay Lord is yung loss of purpose po. Siyempre si Lord po ang lahat po ng meron tayo is galing po kay Lord. From material things to other material things po, kahit po ng well, siyempre, ito na lang pong buhay natin po. Diba? So, and ultimately, gaya nga rin po ng nasabi ko kanina, ang saranggola po na wala pong PC or string po is ultimately babagsak din po siya. So, ano po ba ang pwede natin gawin to remain attached to God po? No? So, 2 tips lang po meron ako po. Number 1 is fellowshipping with brethren. Ito yung something na recently nararanasan ko po sa mga brother po natin dito sa church. Ayan. Recently nararanasan ko nga rin po na mag-stay po dito sa church. So, and I am so thankful po na sa experience na yun. Lalo na po nung muli ko po nakafellowship po yung mga man of God po natin dito. Kung hindi lang po nabitin sa oras. Hindi lang po nabitin sa oras kasi each time na titingin ako sa mga nila po, nagugulat na lang ako sa biglang pagtalo ng oras. Una 2:30 tapos yung maya-maya 5:30 na pala. So, ang bilis po ng oras. And kaya po ako thankful doon kasi naranasan ko na po makipellowshipping nga po sa mga outside sa church nga po natin. And so, yes po, masaya po yun pero sa umpisa lang. And ultimately, pag kinabukasan, marirealize mo parang wala kang masyadong fulfillment na. Unlike dito sa naranasan po natin sa church. So, and other examples po ng fellowshipping with brethren po natin dito po is yung mga pagpunta po natin sa Sunday service po, pagdating po ng mga PRM, or even yung mga Bible study lang po natin, and other church works po. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character po. So, ang pangalawa ko naman pong tips po is yung fellowshipping with God naman po. Ito sa ilan po natin mga kapatid ko dito, alam ko na share ko na po ito yung sinasabi ko kung gaano man po kasarap ang kapatiran po natin dito sa loob ng church, gano'n naman po kahirap mag-strive bilang Christian outside sa church po. Yun lang pong pag-uuwi ka bigla sa dorm, makikita ka wala kang mga church po, hindi mo magawang makipag-usap sa kanila na the way nakikipag-usap tayo dito. Napakahirap po, parang sabi ko nga sa sarili ko, parang yung presence of God, pag labas mo sa pinto ng church, parang hindi mo nadadala eh. So sabi ko nga po, ayun, fellowshipping with God po is, number 1 example po is yung prayer po natin. 1 Thessalonians 5:17 po, and I pray continually nga po, di ba? So, ito po yung
personally is nag-struggle din po ako sa pag-prayer. Marami po may alam po nito. So, and ang pangalawa po is yung meditate the word of God po. In Joshua 1:8 po, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Okay, so for our conclusion po, kite is meant to fly, but it was not meant to fly alone. Just like the believer, true freedom is not found in detachment. It is found in faithful connection po natin sa Panginoon. Okay. So, bago po tayo closing prayer po, ipahabol ko lang rin po isa pang verse po sa John chapter 15 verse 5 po. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, ay po paano na po mag-closing prayer po. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito, sa privilege na ito. Salamat po sa pagsama at sa pagkatumpayan na inyong pinaranas po sa aming Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ang lahat ng mensahe mo, Lord, ay maitanim po sa aming mga puso at isipan at naway magawa po namin mabitbit at magamit ito sa araw-araw po namin pamumuhay. Yun lamang po ang panalangin ko, Panginoon. In Jesus' name, we pray.